Nadiskubre ko ang isang gusot na resibo sa bulsa ng anak kong si Bong. Hindi ito tiket papuntang Hawaii para sa aming buong pamilya. Ang 1,200,000 piso na pinaghirapan ko bilang engineer sa loob ng maraming dekada ay ipinatalo niya lang pala sa sugal. Kaya naman, sa halip na sumigaw o magalit, lumingon lang ako sa kanya habang kami ay nag-aalmusal. Palihim kong tinawagan ang aking bangko at inilipat ang lahat ng natitirang pondo sa isang account na ako lang ang may hawak. Nagpanggap akong walang alam at hinayaan ko siyang mag-asikaso ng mga maleta na akala niya ay para sa aming bakasyon. 30 minuto bago ang aming takdang pag-alis, doon na siya niyanig ng katotohanan. Paulit-ulit na sinasabi ng machine na declined ang kanyang card sa gitna ng mataong airport. Napaluhod si Bong habang pinagtitinginan ng mga tao at ang pangarap niyang takasan ang kanyang mga utang ay naglaho sa isang iglap. Bago ko ituloy ang kwentong ito at kung paano ko hinarap ang aking anak sa harap ng maraming tao, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang probinsya o lungsod kayo nakatira ngayon? Gusto ko lang malaman kung sino-sino ang aking mga kasama sa umagang ito. Nandito kami ngayon sa gitna ng ingay at gulo ng NAIA Terminal 1. Ang init ng Manila ay tila humahalo sa excitement ng aking mga apo. Hawak-hawak ko ang aking maliit na maleta habang pinagmamasdan ko ang aking pamilya na nagtatawanan. Sa isip ko, ito na ang sandaling pinakahihintay ko. 3 buwan nating pinagplanuhan ang bakasyong ito sa Hawaii. 1,200,000 piso. Iyan ang halagang inilabas ko mula sa aking ipon. Para lang makitang masaya ang aking anak na si Bong, ang manugang kong si Juvie, at ang aking mga mahal na apo. Bilang isang engineer na nagtrabaho ng mahabang panahon, sanay ako sa mga plano. Akala ko ang lahat ay maayos na. Akala ko ang lahat ay nakaplano na. Pero habang papalapit kami sa Kauai check-in, napansin ko ang kakaibang kilos ni Bong. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad, patingin-tingin sa kanyang relo, at tila may malalim na iniisip. Akala ko noong una ay dahil lang sa pagod sa trabaho, kaya nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at tinanong ko siya, "Bong, anak, ayos ka lang ba?" Mukhang balisa ka. Huminto siya, pero hindi niya hinarap ang aking mga mata. Nanatili siyang nakatingin sa malayo, doon sa board kung saan nakasulat ang mga flight papuntang Honolulu. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga na tila may dalang bigat na hindi ko maipaliwanag. Doon niya sinabi ang mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Sabi niya, "Tay, may masamang balita ako. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko kasing bilhan ka ng ticket." Napatigil ako. Tila huminto ang mundo sa paligid ko. Ang ingay ng mga gulong ng maleta sa sahig. Ang boses ng mga announcer sa speaker. Ang tawanan ng mga bata. Biglang nawala ang lahat. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso. Nakalimutan? Paanong mangyayaring nakalimutan? 3 buwan nating pinag-uusapan ang tungkol sa snorkeling. Ang tungkol sa pagkain sa luaw. Ang tungkol sa panonood ng sunset. Binigyan ko siya ng sapat na pera. Higit pa sa sapat. 1,200,000 piso para masiguradong wala kaming magiging problema. Sinubukan kong magsalita pero parang may nakabara sa aking lalamunan. Bong, paanong nakalimutan? Ang tanging naisagot ko sa mahinang boses. Sumagot siya ng hindi man lang nagpapakita ng pagsisisi. Sabi niya, "Masyado lang talagang maraming iniisip sa opisina, tay. Ang daming kailangang i-coordinate para sa bakasyong ito. Hindi ko na napansin na 6 lang pala ang nabook ko sa halip na 7. Tumalikod siya sa akin at nagsimulang ayusin ang mga bag ng kanyang mga anak. Ang aking mga apo, sina Mia at Ethan, ay masayang naglalaro. Walang kamuwang-muwang na ang kanilang lolo ay iiwan na lang sa tabi. Dali-dali akong lumapit sa counter ng airline. Ang aking mga tuhod ay nanghihina pero kailangan kong malaman kung may magagawa pa. Sabi ko sa babaeng nasa counter, "Miss, pakiusap. Tingnan mo kung may bakanteng upuan pa papuntang Honolulu ngayong hapon, kahit sa business class, kahit magkano, babayaran ko." Tainip ng babae ang aking pangalan sa computer.
Tahimik ang lahat habang hinihintay ko ang kanyang sagot. Pasensya na po, Tay, sabi niya sa akin ng may malungkot na boses. Fully booked po ang lahat ng flights ngayong araw at bukas. May malaking convention po kasi sa Hawaii. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang malamig, kundi nagyayelong tubig. Bumalik si Bong sa tabi ko. Sa halip na yakapin ako o humingi ng paumanhin, hinawakan niya ako sa braso at dinala sa isang sulok. Akala ko ay hihingi siya ng tawad. Akala ko ay sasabihin niyang hindi na rin sila tuloy para lang makasama ako. Pero mali ako, ang sabi niya. Tay, kailangan na nating magdesisyon. Malapit na ang boarding. Hindi pwedeng masayang ang tiket ng mga bata. Sayang din ang binayad mo sa hotel. Tiningnan ko siya sa mga mata. Doon ko nakita ang katotohanan. Wala akong nakitang lungkot. Wala akong nakitang pag-aalala. Ang nakita ko lang ay kaginhawaan. Tila ba, ang hindi ko pagsama ay bahagi talaga ng kanyang plano. Sabi niya sa akin, Tay, umuwi ka na lang muna, mag-commute ka na lang o kaya ay tumawag ka ng taxi. Kami na lang muna ang tutuloy para hindi sayang ang pera. Umuwi ka na lang muna. Ang 4 na salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Pagkatapos kong ibigay ang lahat, pagkatapos kong suportahan ang kanyang pag-aaral, ang kanyang unang bahay, ang kanyang mga utang sa credit card, heto siya ngayon. Pinapauwi ako na parang isang estranghero na nakasabay lang sa daan. Bong, sabi ko sa kanya, baka pwedeng bukas na lang ako susunod o kaya ay maghanap tayo ng ibang airline. Umiling siya. Wala na ngang available, di ba? Sige na, Tay, malapit na kaming tawagin. Huwag mo na kaming alalahanin, mag-relax ka na lang sa bahay. At ganoon na nga ang nangyari. Tinalikuran niya ako. Nakita ko silang lahat, ang aking anak, ang aking manugang, at ang aking mga apo na naglalakad palayo patungo sa pintuan ng Anit Immigration. Kumaway ang aking maliit na apo na si Mia. Bye Lolo, see you soon, ang sigaw niya. Hindi niya alam na hindi na ako susunod. Hindi niya alam na ang kanyang daddy ay tinapon ang kanyang lolo na parang basurang walang silbi. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng siksikang airport. Nakahawak pa rin ako sa handle ng aking maleta. Ang paligid ko ay puno ng mga taong masasaya. Mga pamilyang nagkakaisa. Pero ako ay mag-isa. 1,000,000 at 200,000 piso. Iyan ang halagang ibinayad ko para sa kanilang kasiyahan. At ang nakuha ko bilang kapalit, isang utos na sumakay ng taxi at umuwi sa bakanting bahay. Habang pinapanood ko ang likod ni Bong na tuluyang nawawala sa karamihan, doon ko naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na lang ito basta lungkot, hindi na lang ito basta sakit, ito ay galit. Isang malamig at matinding galit na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Akala ni Bong ay tapos na ang lahat. Akala niya ay susunod lang ako sa utos niya na umuwi at manahimik. Nagkakamali siya. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata, inayos ko ang aking salamin at hinawakan ng mahigpit ang aking maleta. Kung gusto ni Bong ng isang bakasyong hindi niya malilimutan, ibibigay ko sa kanya iyon. Pero hindi sa paraang iniisip niya, dahil ang isang engineer, kapag nakakita ng sira sa isang plano, ay hindi lang basta tumatabi. Inaayos niya ito. O kaya naman, ay sinisira niya ang buong pundasyon para makapagsimula muli. Naglakad ako palabas ng terminal. Hindi papunta sa taxi stand, kundi papunta sa opisina ng airline. May kailangan akong itanong. May kailangan akong kumpirmahin. Dahil ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. At sinisiguro ko na sa huli, si Bong ang siyang maiiwang nakatayo sa gitna ng kalsada na walang kahit na anong matutuluyan, magbabayad sila. Sa bawat sentimo at sa bawat patak ng luha na idinulot nila sa akin ngayong hapon. Ang Lolo Ricardo na kilala nila bilang mahinhin at mapagbigay ay wala na. Ang naiwan na lang ay ang lalaking handang ituro sa kanyang anak kung ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang ang bawat aksyon ay may kaukulang resulta. Habang sumasakay ako sa taxi, tiningnan ko ang aking relo. 4:15 ng hapon. Ang oras ng kanilang paglipad. Sige Bong, sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa bintana. Lumipad kayo ng mataas.
Dahil sa oras na lumapag ang eroplanong iyan, magugulat na lang kayo kung gaano kalalim ang babagsakan ninyo. Narito ako ngayon, nakaupo sa isang malamig na silyang bakal sa gitna ng siksikan at maingay na airport. Ang amoy ng kape, ang tunog ng mga maletang hinihila sa sahig, at ang boses sa speaker na nag-aanunsyo ng mga flight. Lahat ng ito ay dapat sana ay simula ng isang masayang bakasyon. Pero para sa akin, sa isang matandang engineer na tulad ko, ito ay simula ng isang masakit na pagtuklas. Kanina lang, ang anak kong si Bong, ang kaisa-isa kong anak na lalaki na pinagkatiwalaan ko ng lahat, ay nagsabi sa akin na maghintay muna rito. Sabi niya, "Tay, pasensya na. Mukhang nagkaroon ng problema sa system. Hindi nila makita ang ticket mo. Dito ka lang, ako na ang bahala." Naniwala ako sa kanya. Buong puso akong naniwala. Akala ko talaga ay nagkaroon lang ng kaunting aberya. Pero lumipas na ang 30 minuto. 1 oras, 2 oras, hindi na bumalik si Bong. Ang pamilya ko, ang aking mga apo, at ang aking manugang, ay unti-unti nang naglaho sa paningin ko habang papasok sila sa boarding gate. Naiwan akong mag-isa kasama ang aking lumang bag at ang aking pagtataka. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at maghintay sa wala. Pinilit kong tumayo kahit medyo sumasakit ang aking mga tuhod. Bilang isang engineer, sanay akong maghanap ng sagot sa mga problema. Kung may sira ang makina, kailangang ayusin. Kung may kulang sa plano, kailangang hanapin. At sa pagkakataong ito, ang plano para sa aming bakasyon sa Hawaii ay tila may malaking butas. Dahan-dahan akong lumapit sa counter ng airline. Ang aking mga kamay ay medyo nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa kaba na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nakita ko ang isang babaeng empleyado, si Maria ang nakalagay sa kanyang name tag. Ngumiti siya nang makita niya ako. Isang ngiting tila naging tanging pag-asa ko sa sandaling iyon. "Magandang umaga po, Lolo. Ano po ang maitutulong ko?" Ang tanong niya sa akin. Ang boses niya ay malumanay, parang boses ng aking pumanaw na asawa na si Clara. Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang sanang itanong ang tungkol sa aking ticket. Sabi ng anak ko ay nawawala raw sa system ang pangalan ko. Ricardo Santos ang pangalan ko. Nakita ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard. Ang tunog ng bawat pindot niya ay parang tibok ng puso ko. Tick, tick, tick. Nakatingin lang ako sa kanya, umaasang sasabihin niyang, "Ay, heto na po sir, pwede na kayong sumunod sa pamilya niyo." Pero hindi iyon ang nangyari. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Tumingin siya sa akin ng may halong pagtataka at lungkot. "Sir, chinek ko po ang kabuuang booking ng pamilya Santos. Pero wala pong Ricardo Santos sa listahan ng mga pasahero para sa flight na ito. Parang gumuho ang mundo ko sa isang segundo. Wala ang pangalan ko? Paano mangyayari iyon? Ako ang nagbigay ng pera, 1,000,000 at 200,000 piso. Iyon ang lahat ng naipon ko mula sa pagtatrabaho sa mga construction site sa loob ng maraming dekada. Pawis at pagod ang puhunan ko para sa perang iyon. Baka po nagkamali lang kayo ng spelling?" Ang pakiusap ko sa kanya. Santos, Ricardo. Umiling siya ng dahan-dahan. "Wala po talaga, Lolo, pero heto po ang nakakapagtaka. Ang booking na ito ay ginawa 6 na linggo na ang nakalipas." 6 na linggo. Ang ibig sabihin, noong panahon na masaya kaming nagpaplano ng bakasyon sa hapagkainan, noong panahon na pinapasalamatan ako ni Bong dahil sa aking kabutihang loob, alam na niya. Alam na niya na wala akong ticket. Hindi ito pagkakamali ng system. Ito ay isang plano, isang masamang plano. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. May nakita pa ang empleyado sa kanyang screen na nagpatigil sa aking paghinga. "Sir, may isa pa pong nakalagay dito. Sa listahan ng mga pasahero, may nakarehistrong pangalan na Clara Santos." Nanigas ang buong katawan ko. Si Clara, ang asawa ko. Ang mahal kong Clara na 2 taon na ang nakalilipas mula nang iwan niya kami. Bakit nandoon ang pangalan niya? Bakit gagamitin ni Bong ang pangalan ng kanyang ina na nasa langit na? Tinanong ko si Maria kung anong uri ng ticket ang kinuha para kay Clara. Sabi niya, isa itong premium suite sa isang sikat na hotel sa Hawaii. Doon ko na-realize ang lahat, ang sakit, ang sobrang sakit ng katotohanan.
Ginamit ni Bong ang pangalan ng kanyang namayapang ina para punan ang pwesto ko. Ginawa niya ito para hindi masayang ang luxury hotel room na binayaran ko. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang marangyang kwarto, ang masarap na pagkain at ang bakasyon. Pero ang tatay nila? Ang tatay na naglabas ng pera? Ang tatay na nangarap lang na makasama sila? Ang tatay na iyon ay hindi nila kailangan. Para silang mga estranghero sa paningin ko ngayon, ang anak na pinalaki ko, ang anak na pinag-aral ko, ay itinapon ako na parang isang basahan matapos makuha ang gusto niya. Ginamit pa nila ang alaala ng kanilang ina para sa pansariling kaginhawaan, lapastangan, napakalaking kalapastanganan. Naupo ako muli sa bench. Ramdam ko ang bigat ng aking pitaka sa aking bulsa. Ang aking mga anak ay akala na nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay naiwan akong walang kalaban-laban dito sa airport habang sila ay lumilipad patungo sa paraiso. Pero nagkakamali sila. Nakalimutan ata ni Bong na ang tatay niya ay isang engineer. Hindi ako basta-basta sumusuko kapag may nakita akong depekto sa isang istruktura. At ngayon, ang istruktura ng aming pamilya ay bulok na. Kailangan itong buwagin at itayo muli sa tamang paraan. Hinawakan ko ang aking cellphone. Tiningnan ko ang balance ng aking main account, ang account na hindi alam ni Bong. Nandoon pa ang kalahati ng aking retirement fund. Hindi nila alam na hindi lahat ng pera ko ay naibigay ko na sa kanila. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang isang butil ng luha na pumatak sa aking pisngi. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging mabait na ama na pwedeng tapakan. Kung gusto nilang magbakasyon sa Hawaii gamit ang pangalan ng kanilang patay na ina, sige. Hahayaan ko sila. Pero titiyakin ko na pagdating nila doon, ang tanging sasalubong sa kanila ay ang malamig na katotohanan na ang perang inaasahan nila ay wala na. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na masakit ang aking mga tuhod. May bago na akong misyon. Kung itinuring nila akong hangin, titiyakin ko na mararamdaman nila ang hagupit ng bagyo na dala ko. Lalabas ako ng airport na ito hindi bilang isang kawawang matanda na iniwan, kundi bilang isang lalaking handang bawiin ang kanyang dangal. Bong, anak, sana ay mag-enjoy kayo sa unang gabi nyo sa Hawaii dahil iyon na ang huling gabi na magiging masaya kayo gamit ang aking pawis at dugo. Ang laro ay nagsisimula pa lang at sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Dahan-dahan akong naglakad palabas, bit-bit ang aking bag at ang aking planong paghihiganti, isang matamis at matalinong paghihiganti. Lumabas ako ng airport nang mabigat ang mga paa. Ang maleta ko, na dati ay puno ng pananabik, ngayon ay tila ba naging isang malaking bato na kailangan kong kaladkarin. Huminto ako sa tapat ng linyahan ng mga puting taxi. Ang init ng araw sa labas ay sumasalamin sa hapdi na nararamdaman ko sa aking dibdib. Lolo, saan po tayo? Ang tanong ng isang driver habang tinutulungan niya akong isakay ang aking gamit. Sa Quezon City lang tayo, anak, ang sagot ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses para hindi niya mapansin na nanginginig ang aking kalooban. Sumakay ako at naupo sa likuran. Ang amoy ng sasakyan, yung amoy ng pine tree na air freshener na hinaluan ng usok ng kalsada, ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Tumingin ako sa bintana habang unti-unting lumalayo ang airport. Doon ko nakita ang mga eroplanong tumataas sa langit. Sa isa sa mga eroplanong iyon, nandoon ang aking anak, ang aking manugang at ang aking mga apo. Lumilipad sila patungo sa saya, habang ako ay pauwi sa isang bahay na walang laman. Galing po kayong bakasyon, Lo? Ang tanong muli ng driver habang nakatingin sa akin sa rearview mirror. Bakit po yata mag-isa lang kayo? Nasaan po ang pamilya nyo? Ang tanong na iyon. Parang isang kutsilyo na bumaon sa puso ko. Wala, ang tanging nasabi ko. Naiwan ako. Hindi na nagtanong pa ang driver. Siguro ay nakita niya sa aking mga mata na hindi ito ordinaryong pagkakataon ng pagkakaiwan. Siguro ay naramdaman niya ang lungkot ng isang ama na binaliwala. Habang bumibiyahe kami sa gitna ng siksikang traffic sa EDSA, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa aking bulsa. Isang mensahe galing kay Gina, ang aking manugang, ang asawa ni Bong. Binasa ko ang kanyang mensahe. Tay, pasensya na po talaga. Boarding na po kami. Sayang naman po yung ticket nyo, hindi raw talaga mahanap ng airline. Huwag po kayong mag-alala,
Bibilhan namin kayo ng maraming pasalubong mula sa Hawaii. Magpahinga na lang po muna kayo sa bahay. Napatitig ako sa screen. Mapait akong napangiti. Napakatamis ng kanyang mga salita. Pero alam ko na ngayon na ang bawat letra sa mensaheng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pasensya? Sayang ang tiket? Hindi nawala ang tiket ko. Hindi iyon isang pagkakamali sa system. Alam ko na ngayon ang katotohanan dahil sa impormasyong nakuha ko sa counter kanina. 6 na linggo na ang nakalilipas. 6 na linggo pa lang, alam na nilang wala akong tiket. Alam na nilang kukunin nila ang aking pera, pero hindi nila ako isasama. 1,000,000 at 200,000 piso. Paulit-ulit na tumatakbo ang halagang iyon sa aking isipan. 1,000,000, 200,000 piso. Iyon ang halaga ng aking pagkatao sa paningin nila. Pinaghirapan ko iyon bilang engineer. Ilang bagyo ang hinarap ko sa mga construction site. Ilang gabi akong hindi natulog para lang masigurado na may magandang kinabukasan ang pamilya ko. Naisip ko ang pumanaw kong asawa, si Clara. Kung nandito lang siya, tiyak na dudugurin ang puso niya sa ginawa ng aming anak. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nila ang pangalan ni Clara para makuha ang luxury suite sa hotel. Ginamit nila ang isang taong mahal na mahal ko, ang isang taong wala na at hindi na maipagtatanggol ang sarili, para lang sa kanilang luho. Doon ko napagtanto, hindi lang ito basta-basta pagkakalimot. Ito ay isang plano, isang malamig at kalkuladong plano para makuha ang aking pera nang hindi na kailangang alagaan ang isang matandang tulad ko. Akala nila ay tapos na ang silbi ko. Akala nila ay isa na lang akong ATM machine na pwedeng iwanan sa gilid pagkatapos makuha ang laman. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Bilang isang engineer, alam ko kung paano magbasa ng blueprint. At ngayon, nakikita ko na ang blueprint ng kanilang kataksilan. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ang tanong ng driver. Masyado po kayong tahimik. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanya at tumango ng dahan-dahan. Ayos lang ako, anak. May iniisip lang ako na kailangang ayusin. Minsan po talaga ang pamilya ang pinakamahirap intindihin. Ang sabi ng driver habang umiiling. Pero sabi nga nila, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Tama ang driver. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay kailangan ko ring kumilos. Hindi ako pwedeng maupo lang sa bahay at maghintay ng pasalubong habang winawaldas nila ang perang pinaghirapan ko. Binuksan ko muli ang aking cellphone. Tiningnan ko ang mobile banking app ko. Nandoon pa ang aking main account. Ang account na hindi alam ni Bong. Nandoon pa ang kalahati ng aking retirement fund. At higit sa lahat, ako pa rin ang may control sa credit card na ipinahiram ko sa kanya para sa mga gagastusin sa Hawaii. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang plano na kasing linis at kasing tibay ng mga istrukturang itinayo ko noong ako ay nagtatrabaho pa. Kung akala nila ay may iwan akong umiiyak sa bahay, nagkakamali sila. Kung akala nila ay tapos na ang pagiging engineer ko, ipapakita ko sa kanila na marunong pa rin akong mag-compute ng mga bunga ng kanilang pagkakamali. Bawat kilometro na inilalayo ng taxi sa airport ay isang hakbang patungo sa aking bagong desisyon. Hindi na ako ang Ricardo na maawain at madaling lokohin. Ako na ngayon ang Ricardo na marunong lumaban. Anak, ihinto mo muna tayo sa isang bangko bago tayo dumiretso sa bahay, ang sabi ko sa driver. Sige po, Lolo. May malapit na bangko po rito sa kanto. Habang papalapit kami sa bangko, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ito galit na walang saysay. Ito ay paninindigan. Paninindigan para sa aking sarili at para na rin sa alaala ni Clara. Bong, Gina. Sana ay ninanamnam niyo ang bawat sandali ng inyong flight. Dahil pagbaba niyo sa Hawaii, mararanasan niyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Mararanasan niyo kung paano iwanan sa ere ang 1,200,000 piso na ibinigay ko. Ituturing ko na iyong bayad sa lahat ng taon na inalagaan ko kayo. Pero ang natitira ko pang pera at ang dangal na tinangkanyong tapakan, iyon ang hindi niyo makukuha. Huminto ang taxi sa tapat ng bangko. Bumaba ako ng may direksyon. Ang bawat hakbang ko ay sigurado. Ang bawat galaw ko ay may layunin.
Pumasok ako sa loob ng malamig na gusali. Hinarap ko ang teller ng may ngiti. Isang ngiti na hindi na nanggagaling sa lungkot, kundi sa isang matalinong plano. Gusto ko pong i-freeze ang aking secondary accounts at i-cancel ang lahat ng credit cards na nakakabit sa pangalan ko, ang sabi ko sa teller. Sa sandaling iyon, alam ko, ang bakasyon nila sa Hawaii ay hindi magiging kasing saya ng inaakala nila. At ako? Ako ay magsisimula na ring magbakasyon, pero sa sarili kong paraan. Paglabas ko ng bangko at muling pagsakay sa taxi, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan bago ang isang malakas na lindol na yayanig sa mundo ng aking mga anak. Sa bahay na po tayo, Lolo? Ang tanong ng driver. Oo, anak. Sa bahay na tayo, marami pa akong dapat ihanda. Habang binabaybay namin ang daan pa uwi, naramdaman ko ang kapayapaan. Alam ko na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Maraming sigawan, maraming paliwanag, at maraming drama ang mangyayari. Pero handa na ako. Dahil sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. At ang katotohanan ay ito. Hindi nyo pwedeng baliwalain ang pundasyon ng inyong pamilya nang hindi guguho ang buong gusali. Ang paglalakbay na ito sa loob ng taxi ay hindi lang biyahe pa uwi sa bahay. Ito ay biyahe pabalik sa aking sarili. Isang paglalakbay kung saan natuklasan ko na kahit sa edad na 65, may lakas pa rin akong itama ang mali. Hihintayin ko kayong tumawag, Bong. Hihintayin ko ang inyong mga boses na puno ng takot kapag hindi na gumana ang mga card nyo sa Hawaii. At kapag nangyari iyon, sasagutin ko kayo ng may buong hinahon. Dahil ang isang mahusay na engineer, laging may nakahandang backup plan. Tahimik ang buong bahay pagdating ni Lolo Ricardo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtibok ng lumang orasan sa dingding at ang mabigat niyang paghinga. Umupo siya sa kaniyang paboritong silya na gawa sa nara. Ramdam niya ang lamig ng paligid. Hindi ito ang lamig ng aircon, kundi ang lamig ng katotohanang sumampal sa kaniya kanina. Akala niya, ang pagtanda ay panahon ng pag-aani ng pagmamahal. Akala niya, ang kaniyang mga anak ay ang kaniyang magiging katuwang sa huling yugto ng kaniyang buhay. Ngunit mali siya. Ang kaniyang mga anak, ang kaniyang sariling dugo at laman, ay nakatingin lamang sa kaniyang bulsa. Para sa kanila, siya ay hindi isang ama, kundi isang bangko na malapit ng magsara. Hindi umiyak si Lolo Ricardo. Tuyot na ang kaniyang mga mata. Sa edad niyang 67, alam na niya na ang luha ay hindi nakakalutas ng problema. Ang kailangan niya ngayon ay paninindigan. Ang kailangan niya ay ipakita sa kanila na siya pa rin ang may hawak ng timon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang luma ngunit maayos na folder. Sa loob nito, naroon ang mga papeles para sa pinakahihintay nilang bakasyon sa Hawaii. Isang marangyang bakasyon sa isang 5 bituin na resort. Binayaran niya ang lahat, mula sa tiket sa eroplano hanggang sa mga silid na may tanawin ng asul na dagat. Umabot ang lahat sa mahigit 1.5 milyong piso. 1 milyong piso at 500,000 pa, napakalaking halaga. Isang halagang bunga ng kaniyang ilang dekadang pagkayod bilang isang enhinyero, sariwa pa sa kaniyang alaala ang usapan nila noong nakaraang linggo. Naalala niya ang boses ng kaniyang panganay na si Arnel. Sinabi ni Arnel na excited na raw ang mga bata. Sabi pa ni Arnel, "Tay, deserve mo ito." Ngunit ngayon, alam na ni Lolo Ricardo ang totoo. Hindi siya ang deserve ng bakasyon na iyon sa paningin nila. Ang pera niya ang gusto nila. Ang luho ang habol nila. Kinuha ni Lolo Ricardo ang kaniyang cellphone. Bahagyang nanginginig ang kaniyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang tinitimpi. Hinanap niya ang numero ng kaniyang travel agent sa Hawaii. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, isang masayang boses ng babae ang bumati sa kaniya. "Good morning, Mr. Ricardo. We are all set for your arrival next week." Huminga ng malalim si Lolo Ricardo. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at mariing nagsalita. "Gusto ko sanang ipansela ang lahat. Lahat-lahat." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Mukhang nagulat ang agent. Tinanong siya nito kung sigurado ba siya dahil malaki ang magiging penalty. Mawawala ang halos kalahati ng ibinayad niya. Malaking pera ang masasayang. Halos 700,000 piso
Ang hindi na maibabalik sa kaniya, 700,000. Napakarami ng mabibili ng perang iyon, ngunit para kay Lolo Ricardo, mas mahalaga ang kaniyang dangal. Mas mabuti pang mawala ang pera kaysa makita ang mga anak niyang nagpapakasasa sa karangyaan habang lihim siyang kinukutya. Opo, sigurado ako, ulit ni Lolo Ricardo. I-cancela ninyo ang lahat. Ngayon na. Habang pinoproseso ng agent ang kaniyang hiling, sumandal si Lolo Ricardo sa kaniyang silya. Naalala niya ang mukha ng kaniyang mga anak. Naalala niya kung paano sila nagtatawanan habang pinag-uusapan ang mga mamahaling gamit na bibilhin nila pagdating doon. Inisip niya kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang wala ng Hawaii. Wala ng 5-star resort, wala ng libreng luho. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang anak na si Gina. Sabi ni Gina, matanda na si Itay. Hindi na niya mapapansin ang mga bawas sa account niya. Doon mas lalong tumibay ang loob ni Lolo Ricardo. Akala nila ay ulyanin na siya. Akala nila ay wala na siyang pangunawa. Nagkakamali sila. Matapos ang tawag, nakatanggap siya ng email. Confirmation of cancellation. Nakita niya ang mga numerong nabawasan sa kaniyang yaman. Masakit? Oo, masakit sa bulsa. Pero may kakaibang gaan siyang naramdaman sa kaniyang dibdib. Para siyang nakawala sa isang tanikala. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Alam ni Lolo Ricardo na bukas o mamaya lang magsisimula ng tumunog ang kaniyang telepono. Tatawag si Arnel. Tatawag si Gina. Magtatanong sila. Magagalit sila. Magmamaang maangan sila. Ngunit handa na siya. Hindi na siya ang amang laging nagbibigay. Hindi na siya ang amang laging nakangiti kahit na tinatraidor na ng sariling pamilya. Tumingin siya sa bintana. Papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at pula, parang nagbabagang apoy. Ganoon din ang nararamdaman niya sa loob. Isang apoy na hindi para manira ng walang dahilan, kundi isang apoy na maglilinis sa mga dumi ng kaniyang buhay. Akala ninyo ay tapos na ako, bulong niya sa sarili. Akala ninyo ay wala na akong lakas. Inulit-ulit niya ang mga salitang iyon sa kaniyang isipan. Walang lakas, walang lakas. Iyon ang tingin nila sa kaniya. Isang matandang mahina, ngunit nagkakamali sila. Malakas pa ang kaniyang isip, malakas pa ang kaniyang loob. Ang pagpapansela sa bakasyon ay simula pa lamang. Ito ang unang hakbang para bawiin ang respeto na nararapat para sa kaniya. Hindi siya hihingi ng tawad sa perang nawala. Ang perang iyon ay kaniya. Siya ang nagtrabaho. Siya ang nagpuyat. Siya ang nagtipid noong mga panahong bata pa sila. Ngayong napatunayan niyang wala silang utang na loob, wala na ring dahilan para ibahagi pa niya ang kaniyang mga pinaghirapan. Tumayo si Lolo Ricardo at naglakad patungo sa kusina. Nagtimpla siya ng mainit na kape. Ang amoy ng barako ay humahalimuyak sa hangin. Napangiti siya ng bahagya. Isang tipid na ngiti. Isang matamis na ganti. Hindi niya kailangan ng Hawaii para maging masaya. Ang kailangan niya ay katahimikan. Ang kailangan niya ay mapagtanto ng kaniyang mga anak na ang respeto ay hindi binibili. Ito ay ibinibigay ng kusa, at dahil hindi nila ito kayang ibigay, wala rin silang makukuha mula sa kaniya. Sa gabing iyon, natulog si Lolo Ricardo ng mahimbing. Wala ang bigat sa kaniyang dibdib na dala ng pagtatraidor. Ang tanging baon niya sa kaniyang panaginip ay ang determinasyon. Ang paraisong pinangarap ng kaniyang mga anak ay gumuho na, at siya mismo ang nagpabagsak nito. Bukas, panibagong araw, panibagong laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang may-ari ng laro. At sa larong ito, tinitiyak ni Lolo Ricardo na ang katotohanan ang mananaig. Walang iyak, walang pagsisisi. Tanging ang matibay na pasya ng isang amang nahanap muli ang kaniyang sarili sa gitna ng pagkabigo. Ito ang unang strike. At marami pa ang darating. Dahil ang isang sugatang leon, kahit matanda na, ay nananatiling hari ng kaniyang kagubatan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila kakaiba. Hindi ito ang nakasisilaw at nakapapapasong init na madalas nating maranasan sa Maynila. Sa halip, ang liwanag na pumasok sa bintana ni Lolo Ricardo ay malambot, banayad, at may dalang katahimikan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahang bumangon ang matanda. Wala ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na tila may nakadagang bato. Walang ingay ng sigawan sa labas ng kanyang kwarto.
Walang boses ni Bong na nagrereklamo dahil hindi masarap ang almusal o boses ng kanyang manugang na nagtatanong kung nasaan ang pera para sa shopping. Nagtimpla si Lolo Ricardo ng kape. Ang amoy ng barako ay humahalimuyak sa buong kusina. Masarap, sariwa, payapa. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, napansin niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kanina pa ito tahimik, pero ang maliit na ilaw sa sulok nito ay patuloy na kumukurap. Isang babala, isang hudyat. Nang damputin niya ang telepono, doon niya nakita ang katotohanan. 56. 56 na missed calls. At lahat ng iyon ay nagmula sa iisang tao, si Bong. Hindi lang iyon, mayroon ding sunod-sunod na mensahe sa kaniyang voicemail. Huminga ng malalim si Lolo Ricardo. Umupo siya sa kanyang paboritong silya, uminom ng isang sipsip ng mainit na kape, at pinindot ang unang mensahe. Sa kabilang linya, hindi ang malambing na boses ng isang anak ang kanyang narinig. Ang bumungad ay ang ingay ng hangin, ang busina ng mga sasakyan, at ang galit na boses ni Bong na tila sasabog na ang lalamunan. Sabi ni Bong sa unang mensahe, "Papa, bakit hindi mo sinasagot? Kanina pa kami dito sa airport sa Honolulu. Ang mahal ng taxi dito, halos 5,000 piso na ang nagastos namin sa pamasahe pa lang papunta sa hotel. Sagutin mo ito, Papa." Sinundan ito ng isa pang mensahe pagkalipas ng 10 minuto. Sa pagkakataong ito, mas lalong tumaas ang boses ni Bong. "Papa, ano ba? Bakit ayaw tanggapin ang credit card mo sa front desk?" Sabi ng receptionist, decline daw ang card. Imposible iyon. Sinubukan ko ang 3 card na binigay mo, lahat ayaw gumana. Tumawag ka sa bangko ngayon din. Nakakahiya kami dito. Nakatayo lang kami sa lobby na parang mga pulubi. Napakunot ang noo ni Lolo Ricardo, ngunit hindi siya natakot. Sa katunayan, bahagya siyang napangiti. Naalala niya ang ginawa niya noong nakaraang gabi. Ang sandali kung saan tinawagan niya ang bangko at ipinakansela ang lahat ng extension cards na hawak ng kanyang anak. Tama na. Bulong ng matanda sa sarili. Tapos na ang panahong ako ang bumabayad sa luho ninyo habang ako ang nagugutom dito. Pinakinggan pa niya ang mga sumunod na mensahe. Ang bawat salita ni Bong ay tila isang matalas na patalim, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga patalim na iyon ay hindi na tumatagos sa puso ni Ricardo. "Papa, wala kaming matuluyan!" Sigaw ni Bong sa pang-18 tawag. 12:00 na ng gabi dito sa Hawaii. Ang lamig sa labas. Ang mahal ng mga hotel dito, aabutin kami ng 25,000 kada gabi sa pinakamurang kwarto. Paano kami? Paano ang mga apo mo? Wala kang puso. Napakasama mong ama. Walang puso. Napakasama. Inulit-ulit ni Lolo Ricardo ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Masama ba ang isang ama na nagtrabaho ng 40 taon para lang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya? Masama ba ang isang ama na ibinigay ang lahat ng kanyang ipon, pati na ang kanyang pensyon, para lang mapagbigyan ang kapritso ng kanyang anak? Sa isip ni Ricardo, nakita niya ang mukha ni Bong. Ang mukha ng isang lalaking nasa 40 taon na, ngunit hindi pa rin marunong tumayo sa sariling paa. Ang isang lalaking akala ay ang mundo ay umiikot sa kanya dahil lang sa mayroon siyang amang mapagbigay. Sa pang-40 mensahe, ang galit ni Bong ay nauwi sa pagbabanta. "Kapag may nangyaring masama sa amin dito, hinding-hindi kita mapapatawad. Pagbalik ko sa Pilipinas, kukunin ko ang lahat sa iyo. Wala kang matitira. Isusumpa kita." Doon naramdaman ni Lolo Ricardo ang huling hibla ng pagtitimpi na naputol. Ngunit hindi ito putol ng galit. Ito ay putol ng kalayaan. Sa loob ng maraming taon, natakot si Ricardo sa mga sumbat. Natakot siyang iwanan. Natakot siyang tawaging masamang magulang. Kaya naman, hinayaan niyang abusuhin siya. Hinayaan niyang ubusin ang kanyang pera, ang kanyang lakas, at ang kanyang dangal. Ngunit ang 56 na tawag na iyon ang naging huling kumpirmasyon. Ang kanyang anak ay hindi tumatawag dahil nag-aalala sa kanya. Hindi ito tumatawag para kumustahin ang kanyang kalusugan. Tumatawag ito dahil ang ATM na nagngangalang Ricardo ay biglang tumigil sa paglabas ng pera. Tahimik na ibinaba ni Lolo Ricardo ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang kanyang paligid, ang kanyang maliit na bahay, ang hardin na matagal na niyang napabayaan dahil palagi siyang abala sa pag-aasikaso sa mga problema ni Bong. Hawaii,
Sambit niya ng mahina. Isang napakamahal na bakasyon. Isang bakasyong hindi naman niya gusto pero pinilit siyang bayaran. Ngayon, ang kanyang anak at ang pamilya nito ay nasa paraiso, ngunit wala silang matulugan dahil wala silang sariling pera, wala silang sariling sikap. Naisip ni Ricardo ang halaga ng perang matitipid niya ngayong wala na ang mga linta sa kanyang buhay. Ang mga libo-libong piso na dati ay napupunta lang sa mga branded na sapatos, sa mga mamahaling dinner at sa mga out-of-town trips na hindi naman siya kasama. Ngayon, ang perang iyon ay para na sa kanya, para sa kanyang gamot, para sa masasarap na pagkain na siya mismo ang kakain, para sa katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. May huling mensahe sa voicemail. Ito ay mula sa kanyang apo. Ang boses nito ay umiiyak. Lolo, gutom na po ako. Sabi ni Papa. Ayaw mo na daw kaming tulungan. Dito bahagyang kumirot ang puso ng matanda. Mahal niya ang kanyang mga apo. Ngunit alam niya na ginagamit lang ni Bong ang bata para palambutin ang kanyang loob. Isang lumang taktika, isang gasgas na drama. Hiho, bulong ni Ricardo habang nakatingin sa kawalan. Sana ay matuto ang iyong ama na maging tunay na lalaki sa gabing ito. Sana ay matuto siyang maghanap ng paraan nang hindi dumedepende sa akin. Tumayo si Lolo Ricardo, hindi na niya tinapos pakinggan ang iba pang mga mensahe. Alam na niya ang nilalaman ng mga iyon. Paulit-ulit na sumbat, paulit-ulit na pagmumura, paulit-ulit na paniningil sa obligasyong matagal na niyang nabayaran ng higit pa sa sapat. Naglakad siya patungo sa pintuan at inilak ito ng maigi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtatapos. Ang 56 na tawag na iyon ay hindi tanda ng krisis. Para kay Ricardo, iyon ay 56 na patunay na tama ang kanyang naging desisyon. Binuksan niya ang radyo. Isang lumang kanta ang tumugtog, isang awitin tungkol sa pag-asa at bagong simula. Huminga siya ng malalim. Isang malalim na paghinga na tila naglalabas ng lahat ng pagod sa loob ng maraming dekada. Ngayong umaga, hindi siya si Ricardo na laging nagbibigay. Ngayong umaga, siya si Ricardo na malaya. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan ng Pilipinas, alam niya na kahit anong ingay ng telepono, kahit anong dami ng missed calls mula sa kabilang panig ng mundo, ang kanyang puso ay nananatiling panatag. Wala na siyang utang sa kahit na sino. Ang tanging utang na mayroon siya ay sa kanyang sarili. Ang utang na mamuhay ng may kapayapaan sa mga natitirang taon ng kanyang buhay. Dinala niya ang kanyang tasa ng kape sa beranda. Doon, pinanood niya ang mga ibon na nagliliparan. Malaya, walang bitbit na mabigat. Mag-enjoy kayo sa Hawaii, aniya sa hangin na may halong pait at pinalidad. Dahil pagbalik ninyo, wala na kayong dadat ng Ricardo na magpapauto pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng araw sa kanyang balat. Sa wakas, ay tapos na ang gulo. Ang 56 na missed calls ay mananatiling mga numero na lamang. Mga numero ng isang nakaraang hindi na niya muling babalikan. Maaga pa lang ay gising na si Lolo Ricardo. Matapos ang sunod-sunod na tawag mula sa Hawaii kagabi, tila mas lalong naging malinaw ang kanyang isipan. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang uri ng kalayaan. Kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang attache case. Sa loob nito ay maayos na nakasalansan ang mga dokumentong matagal na niyang itinatago. Mga resibo, mga bank statement, at ang mga sulat kamay na listahan ng mga utang ni Bong na kailanman ay hindi nabayaran. Nag-ayos siya ng sarili. Isinuot niya ang kanyang plansadong barong na pambahay, kinuha ang kanyang tungkod at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ang destinasyon niya, ang opisina ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Attorney Manuel Santos. Pagdating sa opisina sa kanto ng eskolta, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at kape. Pagkakita sa kanya ni Manuel, agad itong tumayo at lumapit. Ricardo, napasugod ka? Mukhang seryoso ang hitsura natin ngayon ha, bati ng abogado. Ngumiti ng bahagya si Ricardo. Manuel, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng ayusin ang mga bagay-bagay bago pa mahuli ang lahat.
Umupo sila sa loob ng silid. Inilapag ni Ricardo ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Isa-isa niya itong inilatag sa harap ng kaibigan. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng opisinang iyon, ibinuhos ni Ricardo ang lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ikinuwento niya kay Manuel ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya ginawang ATM ng sarili niyang anak. Sinabi niya kung paano siya hiningan ng 500,000 piso para sa isang negosyong hindi naman itinayo. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga credit card na ginagamit sa mga bakasyong hindi naman siya kasama. Alam mo, Manuel, simula ni Ricardo habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala ko dati, kapag ibinigay ko ang lahat, mamahalin nila ako. Akala ko, kapag wala akong itinira para sa sarili ko, tatanaw sila ng utang na loob. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim, pero nagkamali ako. Nagkamali ako ng sobra. Habang nagbibigay ako, lalo silang nagiging ganid. Lalo silang nagiging walang galang. Ipinakita niya ang listahan ng mga perang nawala sa kanya. Simula noong namatay ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay tila naging mga buwaya. Ang kanyang pensyon, na dapat sana ay para sa kanyang maintenance na gamot, napupunta lang sa pambayad ng installment ng bagong kotse ni Bong. Ang kanyang ipon sa bangko na pinaghirapan niya sa loob ng 40 taon sa gobyerno, unti-unting kinalas ng kanyang sariling pamilya. Tingnan mo ito, Manuel, turo niya sa isang dokumento. Ito ang huling hiling nila. Gusto nilang ibenta ko na pati itong bahay na tinitirhan ko. Gusto nilang lumipat ako sa isang maliit na paupahan para lang magkaroon sila ng dagdag na puhunan sa kanilang luho. Napailing si Attorney Santos. Alam niya ang hirap ni Ricardo, pero hindi niya akalain na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Nagpatuloy si Ricardo. Kagabi, nandoon sila sa Hawaii. Nagagalit sila dahil pinutol ko na ang suporta. 56 na tawag, Manuel. 56 na mura at panunumbat ang natanggap ko. Tinawag akong walang puso. Tinawag akong masamang ama. Mapait ang naging tawa ng matanda. Masama na pala ang tumanggi matapos mong ubusin ang lahat ng mayroon ka. Dito na naging matatag ang boses ni Ricardo. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang kaibigan. Manuel, gusto kong baguhin ang aking huling habilin. Ang aking last will and testament. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng puso ng isang amang pagod na. Anong gusto mong gawin, Ricardo? Tanong ng abogado. Gusto ko, panimula ni Ricardo. Gusto ko na walang matanggap na kahit isang kusing si Bong at ang kanyang kapatid. Wala, kahit isang sentimo. Inulit niya ang salitang iyon sa kanyang isip. Wala, isang malaking wala. Lahat ng natitirang ari-arian ko, ang bahay na ito, at ang natitirang pera ko sa bangko. Gusto ko itong iwan sa isang foundation. Doon sa mga ampunan ng mga matatanda na inabando na rin ng kanilang mga anak, mas mainam pang mapunta ang pinaghirapan ko sa mga taong marunong magpasalamat. Kinuha ni Attorney Santos ang ballpen at nagsimulang magsulat. Mabigat itong desisyon mo, Ricardo. Sigurado ka na ba? Kapag pinirmahan natin ito, mahihirapan silang bawiin ito sa korte dahil mayroon tayong mga ebidensya ng kanilang pagmamaltrato sa iyo. Tumango si Ricardo. Siguradong sigurado na ako, Manuel. Sa loob ng maraming taon, naging bilanggo ako ng sarili kong awa. Natatakot akong mag-isa. Pero, kagabi, na-realize ko. Mas mag-isa ako noong kasama ko sila. Mas masakit ang maging ama sa mga anak na ang nakikita lang sa iyo ay pera. Sinimulan nilang balangkasin ang bagong testamento. Sa bawat salitang isinusulat ng abogado, tila may tinatangal na kadena sa puso ni Ricardo. Ang bawat piso. Ang bawat piraso ng lupa. Ang lahat ng bunga ng kanyang pawis at dugo ay hindi na mapupunta sa mga kamay na hindi marunong humawak ng biyaya. Dito sa bahaging ito, sabi ni Ricardo, habang itinuturo ang bahagi ng mana, isulat mo ng malinaw. Hindi sila karapat-dapat dahil sa kanilang hindi makataong pagtrato sa kanilang ama. Isulat mo ang lahat ng panunumbat nila. Isulat mo ang lahat ng pananakot nila. Naging detalyado ang proseso. Inabot sila ng ilang oras. Ngunit para kay Ricardo, bawat minuto ay sulit. Hindi na siya ang matandang sunod-sunuran. Hindi na siya ang matandang mabilis paiyakin ng mga apo na ginagamit bilang pain.
Nang matapos ang dokumento, inilapag ito ni Manuel sa harap ni Ricardo. Pinirmahan mo na ba? Kinuha ni Ricardo ang kanyang panulat. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kanyang kapangyarihan. Pinirmahan niya ang bawat pahina. Ricardo de los Reyes. Isang pirma para sa kanyang dignidad, isang pirma para sa kanyang kapayapaan, at isang pirma para sa katapusan ng pang-aabuso. Matapos ang lahat, sumandal si Ricardo sa upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Salamat Manuel, sabi niya. Walang anuman pare, sagot ng kaibigan. Gusto mo bang i-notify natin sila? Wag na, mabilis na sagot ni Ricardo. Hayaan mong matuklasan nila ito sa tamang panahon. Hayaan mong isipin nila na mayroon pa silang makukuha. Ngunit sa araw na wala na ako, doon nila mauunawaan na ang pagmamahal ay hindi nabibili at ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Tumayo si Ricardo, bit-bit ang kanyang tungkod. Mas magaan na ang kanyang lakad ngayon. Mas matuwid na ang kanyang likod. Paglabas niya ng opisina, ang hangin sa eskolta ay tila mas sariwa. Alam niyang darating ang araw na magagalit ang kanyang mga anak. Alam niyang susugod ang mga ito at magwawala. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang pakialam. Ang perang dati ay pambili ng luho ng iba, ngayon ay gagamitin niya para sa sarili niyang kaligayahan. Isang masarap na tanghalian sa isang lumang restaurant, isang bagong barong, at marahil, isang donasyon sa simbahan. Dahil, sa wakas, ang buhay ni Ricardo ay sa kanya na muli. Hindi na siya isang ATM. Hindi na siya isang kasangkapan. Siya ay isang tao. Isang amang malaya na sa mga tanikala ng nakaraan. Habang naglalakad palayo, ang 56 na missed calls sa kanyang bulsa ay wala ng silbi dahil ang tanging tawag na mahalaga ngayon ay ang tawag ng kanyang sariling puso para sa katahimikan. Ang opisina ni Attorney Santos ay balot ng isang kakaibang katahimikan sa umagang iyon. Hindi ito ang nakabibinging katahimikan ng kalungkutan. Sa halip, ito ay ang katahimikan ng isang mahalagang pagtatapos at ng isang bagong simula. Si Lolo Ricardo ay nakaupo ng tuwid sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa tuwing naaalala ang mga panunumbat ng kanyang mga anak, ay kalmado na ngayon. Sa kanyang harap, may 2 saksi na inimbitahan ng abogado. Sila ay mga taong matagal na niyang kakilala, mga taong nakakaalam ng kanyang hirap at sakripisyo. May isang video camera na nakatutok sa kanya. Ito ay ayon sa payo ni Attorney Santos. Ricardo, panimula ng abogado sa isang malumanay na boses. Handa na ba ang lahat? Ang video na ito ay magsisilbing matibay na ebidensya na ikaw ay nasa tamang pag-iisip at walang sinumang pumuwersa sa iyo sa desisyong ito. Tumango si Lolo Ricardo. Isang dahan-dahang tango. Handa na ako, Manuel, sagot niya. Gawin na natin ito. Pinindot ng assistant ang record sa kamera. Tumingin si Lolo Ricardo ng diretso sa lente. Sa isip niya, hindi kamera ang kanyang nakikita, kundi ang mga mukha ni Bong at ng kanyang kapatid. Ang mga mukha ng mga anak na kanyang minahal ng labis, ngunit tila nakalimot kung paano maging tao. Ako si Ricardo de los Reyes, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Hindi ito mataas, ngunit bawat salita ay may bigat. Ngayong araw, pinapawalang bisa ko ang lahat ng aking mga naunang habilin. Ngayong araw, binabawi ko ang lahat. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Ang tunog ng kanyang paghinga ay narinig sa buong silid. Ang aking bahay at lupa sa Quezon City, ang lahat ng aking natitirang pera sa bangko na aabot sa ilang milyong piso at ang lahat ng aking mga personal na gamit ay hindi mapupunta sa aking mga anak. Sa puntong ito, tila tumigil ang mundo para kay Ricardo. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain dahil ang kanyang pera ay ipinadala niya para sa pambayad ng utang ni Bong. Naalala niya ang mga araw na may sakit siya, pero wala man lang tumawag para kumusta siya, maliban kung hihingi sila ng pera. Ipinapamana ko ang lahat ng ito, pagpapatuloy niya, sa foundation ng Bahay Kalinga para sa mga matatandang inabandona. At ang natitira ay mapupunta sa foundation para sa pag-aaral ng mga batang kapuspalad dito sa ating bansa. Ngumiti ng bahagya ang matanda.
isang tunay na ngiti. Bakit? Tanong niya sa kamera na tila sinasagot ang magiging tanong ng kanyang mga anak sa hinaharap. Dahil ang pera ay hindi lamang para sa luho. Ang pera ay dapat nagbibigay ng buhay. Ang aking mga anak, busog na sila. Busog na sila sa aking paghihirap. Sobra-sobra na ang nakuha nila sa akin. Ngayon, oras na para ang aking pinaghirapan ay mapunta sa mga taong marunong magpahalaga, sa mga taong tunay na nangangailangan. Kinuha ni Ricardo ang panulat. Ang ballpen na iyon ay tila napakabigat, ngunit sa bawat paglapat ng tinta sa papel, nararamdaman niya ang ginhawa, isang pirma. Para sa mga bata na walang pambili ng libro. Isang pirma. Para sa mga lolo at lola na tulad niya na pinabayaan na ng kanilang pamilya. Nang matapos ang huling pahina, ibinaba niya ang panulat. Tumingin muli siya sa kamera para sa kanyang huling mensahe. Ito ang bahaging pinakamahirap, ngunit pinakakailangan. Bong! Tawag niya sa pangalan ng kanyang anak. Kung pinapanood mo ito, marahil ay galit na galit ka. Marahil ay isinusumpa mo ako ngayon dahil wala kang nakuha. Wala. Inulit niya ang salitang iyon sa kanyang isip. Wala, kahit isang sentimo. Wala. Huwag kang magalit sa akin, sabi ni Ricardo nang may halong pait. Magalit ka sa iyong sarili. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pagkakataon. Ibinigay ko ang aking buhay, pero ang tanging hiniling ko lang ay kaunting respeto at kaunting malasakit. Ngunit kahit iyon ay ipinagkait ninyo. Tumigil muli si Ricardo. May isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang desisyong ito ay hindi bunga ng galit. Ito ay bunga ng pagmamahal ko sa aking sarili, na matagal ko ring nakalimutan. Ngayon malaya na ako. Malaya na ako sa inyong mga sumbat. Malaya na ako sa inyong mga kamay na laging nakalahad para humingi. Paalam, pagtatapos niya. Sana ay matutunan ninyong mabuhay ng sariling sikap dahil ang inyong ama ay tapos na sa kanyang tungkulin. Nang mamatay ang kamera, tila gumaan ang hangin sa loob ng opisina. Lumapit si Attorney Santos at tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Tapos na, Ricardo, wika ng abogado. Nagawa mo na ang nararapat. Salamat, Manuel, tugon ni Ricardo. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay nabawasan ako ng 50 taon sa aking edad. Ngayon lang ako muling nakahinga ng ganito kalalim. Naglakad sila palabas ng opisina. Habang pababa ng hagdan, hindi na iniisip ni Ricardo ang 56 na tawag mula sa Hawaii. Hindi na niya iniisip kung paano magagalit si Bong kapag nalaman ang totoo. Ang iniisip niya ay ang mga batang mapapaaral ng kanyang pamana. Ang iniisip niya ay ang mga lolo at lola sa bahay Kalinga na magkakaroon ng masarap na hapunan dahil sa kanya. Ang kanyang pera, na dati ay naging mitsa ng kanyang pighati, ay magiging liwanag na ngayon para sa iba. Paglabas niya sa kalsada, sinalubong siya ng ingay ng Maynila, ang mga sasakyan, ang mga tao, ang mga tindero. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang puso ni Ricardo ay payapa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadaling umuwi. Tumigil siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang malamig na inumin. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na kalangitan ay tila isang napakagandang pinta. Ito pala ang pakiramdam, bulong niya sa sarili. Ang pakiramdam na wala ka ng kailangang patunayan sa kahit na sino. Ang mapait na pamamaalam na iyon ay hindi naging madali. Masakit bitawan ang mga taong kadugo mo. Pero alam ni Ricardo na kung minsan kailangang bitawan ang mga taong humihila sa iyo pababa upang ikaw ay muling makalipad. Umuwi siya sa kanyang tahimik na bahay. Ngayong gabi, hindi na siya matatakot sa tunog ng kanyang telepono. Ngayong gabi, matutulog siyang may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil ang kanyang huling habilin ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kanyang dangal, isang dangal na hinding-hindi na muling mananakaw ni numan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang naipikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Masaya, payapa, at higit sa lahat, malaya. Ang ingay sa loob ng NAIA Terminal 1 ay tila isang malakas na agos ng tubig. Maraming tao. May mga pamilyang may hawak na karatula. May mga batang tumatakbo at may mga balikbayan na bit-bit ang malalaking balikbayan boxes.
Ngunit sa isang sulok, nakaupo ng napakatahimik si Lolo Ricardo. Maayos ang kanyang suot. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt, nakasapatos, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Sa kanyang tabi, nakaupo ang matalik na kaibigan at abogado na si Attorney Manuel Santos. 3 linggo. 3 linggo na ang nakalipas mula nang iwan ni Ricardo ang kanyang pamilya sa gitna ng kanilang bakasyon sa Hawaii. 3 linggo siyang namuhay ng payapa. 3 linggo na walang sumisigaw sa kanya, walang humihingi ng pera, walang nanunumbat. Ricardo, ayan na ang flight nila, bulong ni Attorney Santos. Sigurado ka ba na gusto mo silang harapin dito? Tumango si Ricardo. Kailangan, Manuel. Kailangan nilang makita na hindi na ako ang taong iniwan nila sa Pilipinas. Hindi na ako ang matandang takot at sunod-sunuran. Maya-maya pa, lumabas na ang mga pasahero mula sa arrival gate. At doon niya nakita ang pamilya ni Bong. Kung hindi lang siguro masakit ang loob ni Ricardo, baka naawa na siya sa itsura nila. Si Bong ay mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang suot na t-shirt ay gusot-gusot at may mantsa. Ang kanyang manugang ay wala na ang dating kintab ng ayos. Ang mga apo niya ay nakasimangot at tila pagod na pagod. Wala silang bitbit na maraming pasalubong. Ang totoo, mukhang kulang pa ang kanilang mga bagahe. Wala na ang mga mamahaling shopping bags na madalas nilang iuwi tuwing galing sa ibang bansa. Pagkakita ni Bong sa kanyang ama, hindi yakap ang ibinigay nito. Hindi rin ito humingi ng paumanhin. Sa halip, mabilis itong naglakad papalapit kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. "Papa!" sigaw ni Bong. Ang boses niya ay narinig ng ilang taong dumadaan. "Ano ang ginawa mo sa amin? Alam mo ba kung gaano kahirap ang dinanas namin sa Hawaii? Naubos ang pera namin. Kinailangan naming mangutang sa mga kakilala doon para lang may pangkain. Halos 200,000 piso ang utang ko ngayon dahil sa ginawa mo." Tiningnan lang ni Ricardo ang kanyang anak. Kalmado siya. Walang galit sa kanyang mga mata. Sa isip niya, inuulit-ulit niya ang salitang, kawawa, kawawa. Ang kanyang anak ay mukhang kawawa, hindi dahil sa wala silang pera, kundi dahil hanggang ngayon, ang pera pa rin ang unang lumalabas sa bibig nito. "Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Patuloy na sigaw ni Bong. Lumapit pa ito ng lalong malapit, tila gustong lundagin ng ama. "Alam mo ba na pinalayas kami sa hotel? Nagmakaawa kami sa front desk pero wala kaming maipakita dahil nilock mo ang lahat ng credit cards. Wala kang puso, papa. Pinahiya mo kami sa ibang bansa." Sa gitna ng galit ni Bong, dahan-dahang tumayo si Lolo Ricardo. Humawak siya sa kanyang tungkod at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang anak. "Tapos ka na ba, Bong?" Mahinahong tanong ni Ricardo. Bahagyang natigilan si Bong. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inakala niya marahil nahihingi ng tawad ang ama. Inakala niya na iiyak si Ricardo at magbibigay ng pera para bayaran ang kanilang mga utang. "Bakit kasama mo pa si Manuel?" tanong ni Bong habang nakatingin kay Attorney Santos. "Ano ito? Idadaan mo sa batas ang pagpapabaya mo sa amin?" Dito na sumingit si Attorney Santos. Ang kanyang boses ay formal at matatag. "Bong, nandito ako bilang abogado ni Ricardo. At gusto kong malaman mo na ang bawat salitang binibitawan mo ngayon ay naririnig ng mga saksi. Ang pag-atake mo sa iyong ama ay hindi makakatulong sa iyo." Natawa ng mapait si Bong. "Abogado? Talaga, papa? Gagastos ka para sa abogado pero ang pamilya mo hinayaan mong magutom sa Hawaii?" Huminga ng malalim si Ricardo. "Bong, hindi kayo nagutom dahil wala akong ibinigay. Nagutom kayo dahil hindi ninyo alam kung paano pahalagahan ang ibinigay ko. 3 linggo akong nag-isip. At sa loob ng 3 linggong iyon, wala akong narinig mula sa inyo kundi hingi. Hingi at hingi. Anak kita," patuloy ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila may kasamang lungkot, pero may kasama ring pinalidad. "Pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan ka nang ubusin ang aking pagkatao. Ang 300,000 piso na ginastos ninyo sa tiket pa lang, sapat na sana iyon para sa maraming bagay, pero itinapon ninyo sa luho. Wala kaming pakialam sa sermon mo," singhal ng kanyang manugang. "Ibigay mo na lang ang susi ng bahay. Gusto na naming magpahinga. Pagod na kami."
Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Bong. Ano ito? Pera? Tanong ni Bong, na tila nagkaroon ng pag-asa ang mga mata. Hindi, sagot ni Ricardo. Iyan ay kopya ng sulat mula sa bangko at mula sa aking abogado. Ang bahay na tinitirhan ninyo ay nakalak na. Ang lahat ng inyong mga gamit ay maayos na nakaimpake at nasa isang storage unit. Maaari ninyong kunin ang mga iyon bukas. Nanlaki ang mga mata ni Bong. Anong ibig mong sabihin? Ipinapaalis mo kami sa sarili nating bahay? Hindi ninyo bahay iyon, Bong. Pagtatama ni Ricardo. Bahay ko iyon. At ngayon, napagpasyahan ko na ibenta ang bahay na iyon. Ang perang mapagbentahan ay diretsyo nang mapupunta sa mga foundation na aking pinili. Tila nawalan ng lakas si Bong. Napaupo siya sa kanyang maleta. Ang kanyang asawa ay nagsimulang magsisigaw, tinatawag si Ricardo na baliw at walang hiya. Ngunit ang matanda ay nanatiling nakatayo. Doon sa gitna ng naiya, sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Ricardo ang tunay na tagumpay. Hindi ito tagumpay ng paghihiganti. Ito ay tagumpay ng pagbawi sa sariling buhay. Aalis na kami, Bong, sabi ni Ricardo. Mayroon akong tinuluyan na maliit na apartment malapit sa simbahan. Payapa doon. Walang ingay, walang galit. Tumingin siya sa kanyang mga apo na nakatingin lang sa kanila. Mga apo, pasensya na kung kailangang mangyari ito. Pero kailangan ninyong matutunan na ang buhay ay hindi laging madali. Ang inyong ama ay kailangang matuto kung paano maging tunay na haligi ng tahanan. Binalingan niya si Bong sa huling pagkakataon. Huwag mo na akong tawagan, Bong. Huwag mo na akong hanapin. Sa loob ng 40 taon, naging ama ako sa iyo. Ngayon, hayaan mo naman na maging tao ako para sa sarili ko. Tumalikod na si Lolo Ricardo. Kasama si Attorney Santos, dahan-dahan silang naglakad palayo sa arrival gate. Naririnig pa rin niya ang sigaw ni Bong sa likuran. Naririnig niya ang mga mura at sumbat. Ngunit sa bawat hakbang ni Ricardo, ang mga boses na iyon ay tila humihina, tila nagiging bahagi na lamang ng nakaraan na hindi na niya kailangang balikan. Paglabas nila ng airport, sinalubong sila ng mainit na hangin ng Maynila. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Ricardo. Ayos ka lang ba, pare? Tanong ni Manuel. Ngumiti si Ricardo. Isang tunay at tapat na ngiti. Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Manuel. Ngayon lang. Sumakay sila sa sasakyan at iniwan ang naiya. Iniwan ang kaguluhan. Iniwan ang mga anak na hanggang sa huli ay hindi naintindihan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Ricardo sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magliwanag at sa kanyang puso, alam niya na ang gabing ito ang simula ng pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanata kung saan siya naman ang bida. Ang kabanata kung saan siya naman ang mahalaga. Sa wakas. Ang 3 linggong impyerno para sa kanyang mga anak ay naging 3 linggong langit para sa kanya. At ang langit na iyon ay hindi na matatapos pa. Sa gitna ng maingay na lobby ng naiya, ang puting sobreng iniabot ni Lolo Ricardo ay tila naging isang mabigat na pasanin para kay Bong. Agad itong binuksan ng kanyang anak dahil ang akala ni Bong, ito na ang tsekeng magliligtas sa kanila sa pagkakabaon sa utang. Ngunit habang binabasa ni Bong ang bawat salita sa dokumento, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang asawa na nakasilip sa kanyang balikat ay napasigaw sa gulat. Walang mana? Bulong ni Bong. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Papa, bakit? Bakit wala kaming nakuha? Paano ang mga utang namin? Paano ang buhay namin? Tiningnan sila ni Lolo Ricardo sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na pagtanggap. Ang buhay ninyo, simula ng matanda, ay kayo ang gumawa. Hindi ako ang sumira nito, kundi ang inyong sariling kasakiman. Hindi na hinintay ni Ricardo ang sagot. Hindi na niya pinakinggan ang muling pagsigaw at pagmamakaawa ng kanyang pamilya sa gitna ng airport. Sa tulong ni Attorney Santos, dahan-dahan siyang naglakad palayo. Bawat hakbang ng kanyang tungkod sa sahig ng airport ay tila isang hudyat na siya ay malaya na. Sumakay siya sa sasakyan at tumingin sa labas ng bintana.
Ang mga sasakyan sa South Luzon Expressway ay tila isang ilog ng mga ilaw. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang tanging nararamdaman niya ay ang katahimikan. Katahimikan. Iyon ang kayamanang matagal na niyang hindi nakakamit. Pagdating sa kanyang bahay, hindi na siya natakot na pumasok. Wala na ang mga boses na nag-uutos sa kanya. Wala na ang mga taong tinitingnan lang siya bilang isang lalagyan ng pera. Naglakad siya patungo sa altar sa loob ng kanyang silid. Doon, nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong asawa, ang kanyang mahal na si Maria. Tumingin si Ricardo sa mga mata ni Maria sa larawan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Maria, bulong niya. Tapos na ako. Nagawa ko na ang nararapat. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay regular, banayad, at payapa. Walang bigat, walang kaba. Naalala niya ang mga milyon-milyong pisong ibinigay niya sa mga foundation para sa mga matatanda at mga batang lansangan. Ang perang iyon, na dati ay pinag-aawayan ng kanyang mga anak, ay magbibigay na ngayon ng pag-asa sa mga taong tunay na nangangailangan. Iyon ang tunay na pamana. Iyon ang tunay na hustisya. Ang kanyang mga anak ay maaaring nawalan ng pera, ngunit si Ricardo naman ay muling nakahanap ng kanyang sarili. Nabawi niya ang kanyang dignidad. Nabawi niya ang kanyang karangalan bilang isang tao at hindi lamang bilang isang ama na kinukunan ng yaman. Humiga si Lolo Ricardo sa kanyang malinis na kama. Ang amoy ng bagong labang kumot ay tila isang yakap mula sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa labas, ang hangin sa gabi ay umiihip ng dahan-dahan sa mga puno ng mangga sa kanyang bakuran. Wala na ang 56 na tawag. Wala na ang panunumbat. Ang tanging natitira ay ang bulong ng gabi at ang pangako ng isang bukas na puno ng katahimikan. Sa wakas, si Lolo Ricardo ay nakauwi na, hindi lamang sa kanyang bahay, kundi sa kanyang sariling kapayapaan. Ito ang kanyang huling tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa piso, kundi sa laya ng kanyang kaluluwa.